kinabuhay yung bata. Yung sundalo ay halos naiiyak nung nakita niya yung an innocent child suffering in this world. Siguro yung batang yun, hindi niya alam bakit ako natabunan, hindi niya alam bakit parang umiiyak siya, walang mother, walang father. Nagugutom siya, parang walang mag-feed sa kanya. In the small mind ng bata, she was suffering, na talagang too early in her life, she experienced that suffering. Na kung saan dyan natin makikita that in everything na nangyayari sa mundo, we can have a real question sa puso natin. Why do the people in this world suffer? Na hindi lang ang mga taong unbelievers, even the believers, the righteous suffer. Christ calls us to the cross. Na tunay na tayo tinawag ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo because we will never become like Him. Na tayo po'y tinawag ng Panginoon through the cross and we will never become like Him without pain. Kasama sa krus ang pasakit. Kaya nga, God calls us to the cross. Nakasama dito ang pain in this world. May pasakit sa mundo. Have you been in the most painful event ng buhay mo? Sino na po dito nakaranas ng pain in this world? Ha? Nakaranas ba tayo ng pain in this world? Yes. Iba't ibang pain ang mararanasan natin. At dun sa pain na nararanasan natin, we could be discouraged, depressed, and sometimes we can be devastated because our sufferings are sometimes ay too much sa ating mga buhay. Na minsan din natin maintindihan, bakit may mga suffering pa so much na ang mundong ito ay talagang punong-puno ng mga pagdurusa sa mundong ito. And every time we feel so depressed and discouraged or even devastated, let's go back to the cross. Balikan natin ang krus ng Kalbaryo, even the Savior of this world, our God. He suffered for all of us. Na siya man ay nagkaroon ng talagang hirap for all of us. At yung paghihirap ng Panginoon ay not for us to be challenged. If our Savior, our God, our Savior and Lord, suffered for all of us so that we can have eternal life. Sa mga maliliit na suffering natin, ay pwede nating i-commit sa Panginoon, Lord, itong suffering na ito ay kinukommit ko sa iyo, and I believe you are in control over everything. That you allow things to happen sa buhay namin, sapagkat alam namin, the cross means suffering. And if we are identified with Christ, it means something. You are involved in the pain of this world. May kasama talagang pain sa pagsunod natin sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon natin ay nagbigay sa atin ng halimbawa na tunay na hindi madali ang mabuhay sa mundong ito. Hindi madali ang mabuhay sa mundong ito. The cross of Jesus Christ is the greatest expression of His love and faithfulness to all of us. Though we suffer in this world, but remember, He will remain faithful to all of us. Yung eternal love niya, mararanasan pa rin nating lahat, hindi niya tayo pababayaan. And this unconditional love and unconditional faithfulness ng Panginoon, ito'y magbibigay sa atin ng so much inspiration and strength to overcome these troubled times sa mundong ito. Sapagkat grabe ang mundo. Yung love ng Panginoon ay magdadala sa atin to move forward. Despite of all na mga things na nararanasan natin sa mundong ito, to push through the vision and mission ng Panginoon for all of us. Sapagkat ang gusto ng kaaway ay tayo ay pahintuin sa anumang pinagagawa ng Panginoon sa atin, at marami mga tao, they stop living, they stop desiring to live, dahilan sa mga suffering sa mundong ito. But Christians, we have the spirit of a conqueror. Kaya nga po, even though you are suffering, you can still move forward and push forward to the vision and mission that God has given us. And we will continually fight the good fight of faith. Amen? Ipaglalaban ba natin ang mabuting laban ng sabi nga, ng pananampalataya natin? This is a good fight of faith. And the Lord created us to become champion. Champion po tayo. Let's stand. Tayo po lahat ay let's rise and let's open our Bible sa 1 Peter chapter 4, verse 12 hanggang 19. 1 Peter chapter 4, verse 12 hanggang 19. Nagdalawang isip ako sa title nito. Glorious life or glorious suffering? Mas pinili ko ang glorious suffering. Sapagkat that glorious suffering will end into a glorious life. Amen? Okay, mas mabuti kesa naman glorious life, glorious suffering.
Di ba? Mas mabuti umpisahan natin sa glorious suffering, then we will end in a glorious life. Let's open our eyes to the Word of God and let this Word penetrate in our spirit that even though you have your own problem or trials or difficulties sa buhay na ito, remember, you are beloved by God. Amen? Before we start, sabi mo sa katabi mo, you are beloved by God. Tayo po lahat ay bumasa. Let's read together. Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering as though something strange were happening to you. But rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. If you are insulted because of my name, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal, or even as a meddler. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. For it is time for judgment to begin with the family of God. And if it begins with us, what will be the outcome be for those who do not obey the gospel of God? And if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ito po ay sulat ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya na kung saan they were experiencing so much persecution, suffering because of their faith. And Peter was committed to encourage the believer na remember the suffering of our Lord Jesus Christ. As a follower of Jesus Christ, the Lord is, sabi nga, talagang in control over your suffering. Sapagkat ang Panginoon who died for all of us suffered too, and as followers of Jesus Christ, there will be sufferings as we follow our Lord Jesus Christ. We are living in this sinful world, but we have hope in the future. Meron tayong pag-asa sa kinabukasan. Kaya nga, even though meron tayong mga hinaharap na iba't ibang mga problema sa mundo ito, sapagkat God doesn't, sabi nga, did not promise us a rose garden, or always we will see sunshine. There will be rain, there will be thorns, there will be heartaches, there will be pain sa mundong ito. Na minsan ay iisipin mo na talagang ang daming mga sugat sa mundong ito na masasaktan ng mundo. Na tunay na ang bawat isa ay talagang nararanasan ang lahat-lahat. Na minsan even though na ikaw ay talagang nagkukumit sa Lord, the more na ang daming attack ng kaaway. As you look at the windows of your childhood days, you suffered already. May mga tinatanong kang bintana sa panahon ng iyong kabataan, o ikaw ay bata, meron ka ng dinaan ng mga suffering. Pero salamat, though, as you look back to the windows of your childhood days, nandiyan ka pa rin at nakatayo, na ibig sabihin, you are a survivor. Amen? Maraming mga tao, pag tinanaw nila ang bintana ng kanilang nakalipas, hindi na sila makamove forward at doon ay talagang tinalian na nila ang buhay nila sapagkat they have been hurt. Meron silang mga pain na dinaanan. But remember, ang Panginoon ay patuloy tayo ini-encourage sa kanyang mga salita. At ito'y sinulat ni Apostol Pedro for the believers. Kaya nga dito ang sinabi niya, mga kaibigan, huwag tayong magulat at the painful trial you are suffering. Na kapag ikaw ay dumadaan sa mga masasakit na pagsubok at ikaw ay nagdurusa sa mundong ito, that you think that you are experiencing something strange sa buhay mo. Nakakaiba itong nangyayaring sa iyo. Pero remember, there are those people who suffered so much more than you. Marami mga tao na nagsasuffer ng mas matindi kaysa sa iyo. Na minsan niisip mo, masyado ka ng kawawa, suffering so much with all those things na dinadaanan mo. Pero remember, may mga taong they were suffering so much, pero wala pang Jesus. Wala pang silang Panginoon. Sino ang ngayon ang mas kawawa? Yung taong nagsasuffer without Christ o yung taong nagsasuffer with Christ? Sino ang mas kawawa? Yung taong walang Kristo, sapagkat no anchor of their soul ang mga taong yan. Wala silang angkla ng kanilang kaluluwa sa mundong ito,
But we as believers, hindi tayo in-spare ng God sa mga suffering na ito. Meron tayong suffering. Kaya nga, hindi po tayo magtataka kung meron tayong suffering. Sufferings has many forms. Ang mga suffering po ay many forms marami itong mga hugis. Physically, mental, emotional, financial, social, relational. Yaan ay iba't ibang suffering na dinadaanan ng tao. The pain and the anguish many times tempt people to turn back, na tumatalikod ang tao sa Diyos, to surrender, to give up, or to give in. Yun ang nararanasan ng tao. Na kung saan, many times sa mga suffering na ito, dalawang reaction ng tao eh. Pwede kang maging positive o pwede kang maging negative. Dito makikita natin kung sa ratio talaga ng mas marami ang negative kaysa sa positive, naniniwala ako mas marami negative kaysa sa positive. Di ba? Mas marami mga tao ay negatibo pagdating ng mga suffering sa buhay na ito, na kung saan kaya marami mga buhay ay nawawasak, buhay na nawawalan ng direksyon, buhay na talagang naliligaw dahil hindi nila nakakayanan ang mga pagsubok o mga pagdurusa sa mundong ito. Kaya iba't iba ang reaksyon ng tao. But you know what? The Lord is in the ministry of repairing the broken pieces in your life, in my life. Nire-repair ng Diyos ang buhay ng tao. Many times, kung titignan natin talaga ang mundo ay talagang punong-puno ng pasakit, na kung saan ang maraming tao ay talagang naliligaw dahil sila'y dinaanan ng mga pasakit sa mundong ito. But Christians, we can be crushed, overwhelmed, devastated, frustrated, torn. But remember, this kind of waves of feelings will lead us to a better and a strong life, kung tama ang pananaw natin. Amen? Kaya nga, napakalaga yung pananaw ng tao pagdating sa mga waves of feelings, na kung saan ito ay pwedeng magbukas ng mata sa'yo, this is the real life, o pwedeng magbulag sa'yo. What kind of life is it? Anong buhay ito? Na pwedeng ikaw ay maging bukas ang mata, na ito ang totoong buhay at ito'y magdala sa iyo ng lakas, o pwedeng ikaw ay maging bulag na hindi ito ang buhay, ito'y fake na buhay, sapagkat hindi ito ang totoo. Pero the real thing is, suffering is so real. So real ang suffering, iba't ibang suffering ng tao. At maraming tao, they lost their vision of hope, their vision of, the vision of their dreams, na wala ito, na destroy dahil sa suffering. Si Peter, alam niya first hand kung ano ang dinadaanan ng mga taong nagsasuffer dahil siya man ay nagbiktima ng suffering. He died because of his faith to God. Sapagkat sinabi na ng Diyos beforehand sa kanya, na Peter, mamamatay ka at darating ang time, bibihisan ka na hindi ka na makakakilo sapagkat may ibang magbibihis sa'yo. The Lord is talking about his death. Na kung saan dyan natin makikita kaya ang tanong ni Peter, how about this man, Lord? Itong tao ito, ako lang ba magsasuffer? Paano ito si John the Beloved? Lagi na lang nakasandig sa indibdib. Ang sabi ng Panginoon sa kanya sa John 21, none of your business. Huwag mo siyang pakailaman. Sapagkat kung gusto ko magsuffer ka, that's my will. Pero not because ang Lord ay talagang, sabi nga, ay talagang pinagmumula ng suffering because we are living in this fallen world. In the first place, hindi talaga dapat mag-suffer ang tao because of our sin. Kaya may suffering dahil nahulog tayo sa kasalanan. Pero kung hindi nahulog ang tao sa kasalanan, we are all living in the Garden of Eden, na tunay na napakagandang lugar sa atin, na kung saan ay wala tayong mga problema sa mundong ito. Yun ang mga problema sa pag-aaral, hindi na uso o eskwela at that time dahil the wisdom of heaven is perfect for all of us. Na kung saan ay kung Garden of Eden, wala nang paaralan dahil wisdom from heaven is perfect. Wala, hindi na pollute ang mind mo. At hindi rin uso ang PGH, Makati Med at St. Luke's. At hindi rin wala rin mga Sargento Mariano, Manila Memorial, Loyola. Sapagkat walang mamamatay. We are immortal, we are eternal. But when men fell from sin, lahat ng mga catastrophic thing ay naganap. Sino ngayon ang may kagagawan? Diyos o tao? Ha? Diyos ba o tao may kagagawan? Bakit may kalungkutan, may karamdaman, may kamatayan? Tao.
Kaya nga dyan natin makikita, sasabihin mo, hindi pa ako pinapanganak 2,000 years ago yun, si Adan at si Eva. Tandaan nyo, kung ikaw at si Adan at si Eva sa ngayon, ganun din ang gagawin mo. Kaya nga dyan natin makikita na tunay na ang Panginoon ay patuloy tayong tinutulungan na maharap natin ang suffering with the right perspective regarding God, kung sino siya sa buhay nating lahat. Si Peter, tinuturuan tayo, paano tayo harap sa suffering. He had seen even his fellow Christians died. Nakita niya ang mga fellow Christians niya at that time, binalatan ng buhay, na sila'y nilagay sa kumukulong mantika, mga inquisition at that time ng Roman Empire, na sila ay hinihila na mula sa kanilang ulo hanggang paa, hinihila sila, the martyrs of the Lord. Sila'y pinapakain sa mga leon, sila'y sinisindihan ng buhay, sila ay tumatakbo na talagang hinahabol ng mga sundalo para patayin, na kung saan yan po ang katatayuan ng mananampalataya at the time of Peter. Kaya nga si Peter, alam niya ang ibig sabihin ng suffering to the early Christians, sapagkat even him, he died as a martyr. But ito ang nagbigay sa kanila ng lakas. Every time they look back at the cross, ito'y nagbibigay sa kanila ng inspiration to give their very life to the Lord. The church is scattered because of the persecution, but he knew Christ, and nothing can shake their confidence in God. Hindi kailanman masishaken ang pagtitiwala nila sa Panginoon. 1 Peter chapter 1, 6-9. 1 Peter chapter 1, 6-9. Ito po ang sabi ni Apostol Pedro para sa atin. 1 Peter chapter 1, 6-9. Let's read together. In this you greatly rejoice. Okay? Though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him, and even though you do not see him, now you believe in him and are filled with inexpressible and glorious joy. For you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. Wow, what a beautiful and powerful declaration and revelation from Apostle Peter. Na kung sinabi niya dito, we greatly rejoice though now for a little while. Pakisabi mo sa katabi mo, sandali lang to. Ha? Little while lang ito. Hindi ito permanente. For a little while. Meron tayong suffering, meron tayong kalungkutan in all kinds of trials. Sa lahat ng mga pagsubok, sandali lang ito. Walang pagsubok na permanente. Yan ay sandali lang. Kaya nga, ang sabi nga, this is for your good, sapagkat your faith that is greater worth than gold. Ang pananampalataya mo na mas mahalaga kaysa ginto, sabi nga, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine. Sapagkat gusto ng Panginoon maging authentic Christians tayo, na talagang makita sa atin, genuine ang pananampalataya mo. Sapagkat malalaman mo ang isang mananampalatayang totoo kapag tinatastasan na yan, may strafing off na. Pag meron na siyang mga problemang dinadaanan, dyan magkakabukuhan kung sino ang totoong Kristiyano at hindi Kristiyano. Sapagkat marami ay talagang pagpapala o blessings at tinatanggap, ay napakadaling magpuri sa Diyos, madaling sabihin, purihin pa rin ang Panginoon. How about pag ikaw ay dumadaan na sa pagsubok, may karamdaman ka, can you still praise the Lord? Kung wala kang pera, can you still praise the Lord? Kung halimbawa, meron kang loved ones na nawala sa iyo, can you still praise the Lord? Praise God! I was blessed kay Mr. Reyes nung last week. After ng libing kay Mr. Reyes, nung nag-worship siya, tinataas niya ang kamay niya sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? All things work together for good to those who love God. Na kung saan dyan natin makikita na talagang lahat ng bagay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng anak ng Diyos. Na many times, napakahirap sabihin sa Panginoon ng praise the Lord kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok. Pero tandaan po natin, habang hinahasa ng Diyos ang pananampalataya mo, ang purihin na salita ay magiging madali sa iyo, even in the midst of great troubles and trials. Sapagkat God is training us.
Sinusubukan tayo ng Panginoon. And then, ang sabi nga dito, kahit na hindi mo siya nakikita, mahal mo siya. Is it true to you? Kahit di natin nakikita ang Diyos, mahal natin siya. Naniniwala tayong lahat sa Diyos. That Jesus is in this place, though we cannot see Him. Pero He is in this place, touching you, touching me. And promising us, anak, huwag kang mag-alala. Tutugon ako para sa'yo. Kaya nga, with this, we are receiving the goal of our faith, the salvation of our soul. That's why, Christian, even though we have our own problems, pain, and hurts in this world, we can still express to our God our inexpressible joy that we know and we know and we know God is in control. Amen? Number 1 na makikita natin, what must we learn from suffering? Ano ang pwede nating matutunan? Learn to rejoice even in your suffering. Tayo po ay tunay na mag-rejoice even in suffering. Mag-rejoice tayo even in our suffering. Matutunan nating magalak pa rin sa Panginoon even na tayo po ay may suffering. Sapagkat alam natin na sabi sa Philippians 4:4, sinabi ni Apostol Pablo sa mananampalataya doon sa mga taga-Pilipos, rejoice in the Lord always, and again I say to you, rejoice. Binanggit ni Apostol Pablo yan, rejoice in the Lord always, and again I say to you, rejoice. Natunay na meron pala tayong kakayahan magalak sa gitna ng may problema tayo. Sino po dito ang may problema ka pero nagagalak ka pa rin? Ha? Halata bang may problema ka? Halata? Ha? Halata bang may pinagdadaanan ka at may pinaguhugutan ka ng problema? Ha? Kaya sa Pilipinas, nauso yung hugot line eh. Di ba yung mga hugot line na yan na may binabanggit na tapos in the end, maano mo, oo nga ano. Di ba? Kaya nga dyan natin makikita na talagang tayong lahat ay may mga pinagdadaanan problema. At tandaan po natin, iba't iba ang problema ang dinadaanan ng tao. Pero we can still afford to smile in the midst of the storm. We can still afford to smile in the midst of the storm. Yes, sapagkat in the midst of the storm, alam natin, the Lord will remain faithful to all of us. Now, dito po ay pinapakita sa atin, kaya sabi ni Peter dyan sa 1 Peter 1:3, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Meron tayong bagong pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. No matter what your pain is or your trials you are facing, we know that our final destiny is victory. Amen? Final destiny natin lahat ay victory. Sapagkat God has a great plan for your life na many times after the rain and the storms and trials and difficulties and problems that you have faced and encountered in the past, when you look back, sasabihin mo pa rin sa Lord, praise the Lord and thank you, Lord. Amen? Praise the Lord and thank you, Lord. Sapagkat tayo po ay talagang pinadaan ng Panginoon sa mga pagsubok na yan. Na napakasarap kapag tayo mananampalataya, praises is just normal to all of us. Amen? Kaya nga napakalaga sa buhay natin lahat. Remember, yung isang ilustrasyon na madalas ay kikwento ko, yung farmer, di ba? Na palibasa mananampalataya ay talaga naman nandun ang papuri sa Panginoon kahit na siya ay talagang minsan ay nawawala ng talagang mga bagay na mahalaga sa buhay niya. That farmer, he lost his horse na nagwala at then sabi ng mga kapitbahay na chismoso, iisang horse lang yun na ginagamit niya sa farming, naku talagang malas ka, nawalan ka ng kabayo, yan pa naman ang kailangan mo sa pagpa-farm. Ang sabi ng mananampalatayang magsasaka, purihin pa rin ang Diyos. Napakagandang attitude. And then, nangyari, after lumipas ang ilang panahon, bumalik yung kanyang kabayo na may kasamang barkadang kabayo, pero wild. Sabi ng kapitbahay na chismoso, mayroon ba kayo kapitbahay na gano'n? Sino may kapitbahay na chismoso? Ha? Pero hindi ikaw yun, ha? Bawal sa Kristiyano chismoso. Okay. Ang sabi ng kapitbahay na chismoso, uy, swerte mo naman. Nawala nga, pero ngayon bumalik, may kasama pang barkada.
Sabing ganun, napakaswerte mo, dalawa na kabayo mo. Ano, sabing ganun nitong farmer na Kristiyano, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Mabuti o masama, purihin pa rin ang Diyos. Isang araw, sinubukan ng kanyang binatang anak ang kabayong wild. Sumakay, tatay, titrain ko to para bumait. Sumakay, pumunta kung saan-saan, hanggang nahulog yung anak niya at pag-uwi pilay. Bumalik na naman ang chismoso kapitbahay. Malas mo naman dahil sa kabayo yan, napilay ang anak mo. Ano ang sabi kaya ng farmer? Mabuti o masama, purihin pa rin ang Diyos. Nagkaroon ng civil war. Nag-recruit ng mga sundalo o yung mga mag-ROTC ha. May ROTC tayo. Sabing ganun, bakit? Di ba? Nag-recruit, nakuha ang mga anak nilang mga sundalo, pera ang pilay. O di bumalik na naman ang kapitbahay ng mga chismoso. Ang swerte-swerte mo naman, hindi na-recruit ang anak mo, ang mga anak namin pwedeng umuwing patay dahil matindi ang gera sa ating lugar. Sa palagay nyo, ano ang sinabi ng mananampalatayang farmer? Mabuti o masama, purihin pa rin ang Diyos. Mabuti o masama, purihin pa rin ang Diyos. Napakatamang attitude sa buhay natin ito na mabuti o masama, purihin pa rin natin ang Panginoon. Sapagkat alam natin na kahit anong problemang mayroon tayo, remember, the Lord will protect and preserve your soul sapagkat your soul cannot be harmed if you accepted the Lord Jesus Christ. Kapag tinanggap mo na ang Panginoong Hesus sa puso mo, ang kaluluwa mo, ang espiritu mo, ay hindi kailanman madidestroy ng kaaway sapagkat meron kang inner strength from heaven. Your soul and your spirit will still praise the Lord. Sapagkat iyaan ay iingatan ng Panginoon sapagkat you have Christ in your soul and in your spirit. The best part, ang pinakamagandang bahagi ng buhay mo ay yung present at future. The best part of your life is your present and your future. Sapagkat, in this present life, nakilala mo na si Lord. At yung future mo, sigurado ng papuntang langit. Amen? Though, yung iyong past ay nandyan pa rin, but remember, your past, present, and future washed by the blood of Jesus. Kaya nga kahit pangit ang dinaanan mo sa nakalipas, gaganda at aayos ang buhay nating lahat. Amen? Alam nyo, hindi dapat ang Kristiyano, habang tumatagal ang buhay Kristiyano, ay palala ng palala, papangit ng papangit, ay patindi ng patindi ang pagkawala sa Diyos. Pero ang buhay ng Kristiyano ay paganda ng paganda, paayos ng paayos, sapagkat our security and safety is in the hand of God. Nasa Diyos ito. Suffering is not always negative, remember. It can be God's tool for you to be promoted. Ang suffering po natin ay promotion ng Panginoon sa ating lahat. How? Look at David. Because of his suffering, Saul was persecuting him. Dahil natutunugan na ni Saul, ito ang kapalit niya bilang hari. Ang nangyari, pinersecute si David ni Saul hanggang to the point na nauwi na si David sa wilderness, sa disyerto, napawalay sa pamilya niya, at doon maraming awit na nakompose si David sa panahon na siya'y may pagsubok. The greatest song from the spirit of a man is when you are in the deepest anguish of your soul. Yan ang greatest song nating lahat. Yan ang tinatawag na song in the night. Meron tayong awit sa gabi na kung saan ikaw at ang Diyos ang nag-uusap. Sapagkat may mga times you cannot express what you are undergoing sa tao. Meron kang dinadaanan pero wala kang masabihan. Pero sa Diyos, you will always have song in the night. Kaya nga may awit na tayong, hide me now, yung still, under your wings, O God. Na tayo itago ng Panginoon sa kanyang malabay na pakpak. Na kung saan dito po makikita natin, even sila Daniel, sila Shadrach, Meshach at Abednego, it was God's way to promote them. Maging si Joseph na promote from prison to palace. Na promote si Joseph. Na kung saan dyan natin makikita, maging sila Moses from the wilderness sa disyerto, hanggang siya ay nagkaroon ng burning bush experience, siya ay promoted to deliver the Israelites from the hands of the Egyptians. Maging sila Paul, sila Peter, sila John, sila James, sila Matthew,
Sila ay promoted ng Panginoon from, sabi nga yung some of them, the 7 out of 12, the 7 apostles ng God, fishermen, sabi nga unschooled, uneducated, pero naging fisher, sabi nga, fisher of men, na sila'y mangingisda ng tao. Na kung saan, sabi nga sa mga Sanhedrin, sa mga matataas ang katungkulan, nangungusap sila, na tunay na sila'y ginamit ng Panginoon as preachers of the living God. Na kung saan dyan natin makikita iba't ibang tinanggap nila na mga, sabi nga, pagsubok sa kanilang pananampalataya. Pero dito po ay pinapakita, lahat sila ay nagwakas sa isang salitang pinupuri nila ang Panginoon. They were still overjoyed in the midst of their trials and testing because they want to glorify their God. Tandaan po natin ang sabi ng Panginoon dito sa atin, sa chapter 4. Ang sabi niya dito, but rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Na tayo daw po ay aapaw sa kagalakan kapag nahayag na ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sapagkat dito po ay pinapakita, the more na matindi ang tawag mo sa Diyos, the more na matindi ang magiging suffering mo. The more na you want to commit your life to God, the more na padadaanin ka ng Panginoon sa mga iba't ibang pagsubok. Sapagkat ang Panginoon gusto niyang makita mo ang kapangyarihan ng krus ng Kalbaryo sa buhay mo. If you are insulted, verse 14, because of the name of Christ, you are blessed for the Spirit of glory and God rests on you. Sabi nga, kung ikay iniinsulto dahil sa pangalang Hesus Kristo, pinagpala ka sapagkat nasa sayo ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Diyos ay nananahan sa ating lahat. Yung po ang katotohanan. Blessed are the people who have been insulted, persecuted, falsely accused by the devil, at iba't ibang mga salita sapagkat ikaw ay sinasamahan ng Panginoon. Tandaan nyo, pag kayo na born again, hindi lahat ng barkada mo matutuwa. Hindi lahat ng dati mong kainuman ay matutuwa. Sasabihin sa'yo, o halika, inuman tayo. At sasabihin mo naman, pare, tapos na ako dyan. Di ba? Aba, bakit ano nangyari sa'yo at natapos ka na dyan? Bakit may sakit ka na sa atay? Di ba? Hindi. Sapagkat born again ako. Di ba? Ang mga barkada na nanonood ng mga porn na mga hindi tamang mapanoorin, na dati kasama kanila, at ngayon sasabihin mo, pasensya na, iba na ako ngayon. Abay, sasabihin ng barkada mo, aba, holy-holy ka na rin. Born again ka na rin, hallelujah ka na lang. Hallelujah ka na rin, praise the Lord ka na rin. Okay lang yun. Sapagkat kabahagi ka ng suffering ng Panginoon. Amen? Diyan natin makikita, hindi lahat ay matutuwa sa'yo pag na-born again ka. Pero nakakalungkot naman kung born again ka, nagsasabi kang born again, hindi pa rin tama ang buhay nating lahat. Mali iyon, sapagkat tayo po ay nagdadala ng pangalan ng Panginoon. Ano ang sabi sa Matthew chapter 5, 11 to 12? Matthew chapter 5, 11 to 12. Okay? Matthew chapter 5, 11 to 12. Okay, basahin po natin. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. 12. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Ibig sabihin, mga propeta noon ay pinersecute na. Mapalad ka kung ikaw ay inuusig, pinagsasalitaan ng kung ano-ano dahil sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Mapalad ka. Pero katakataka, pag hindi ka sinasabihan ng kung ano, baka ibig sabihin, walang nakikita ang pagbabago sa iyo. Amen? Diyan natin makikita, napakalaga na sa buhay nating lahat, patuloy na tayo po. Kung meron mang persecution, ito ay isang bahagi ng pananampalataya mo. Pananampalataya na talagang ito ay dinadalisay ng ating Panginoon. We can be assured, whenever we suffer, sabi nga, talagang dapat alam nating ang Diyos ay sumasa atin. If God is for us, who can be against us? Amen? Na kahit tayo may suffering, alam natin, God is with us. He will be with us all the way. All the way, sasamahan tayo ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At si Peter nagturo sa atin ng tamang attitude kapag tayo may suffering. Sapagkat
tandaan po natin, yung suffering natin ay dapat po ay hindi ito nagre-reflect sa outward circumstances natin. Di ba? Yung, para bang, minsan kasi yung suffering mo, nakikita ng lahat na nagsasuffer ka. Yung para bang kitang-kita sa'yo, may suffering ka. Yung halatang-halatang may suffering ka. Alam nyo, may mga tao dito sa loob ng church, matindi ang mga problema, pero hindi halata. Maganda pa rin at gwapo pa rin. Oh, di ba? Di ba, Rain? Maganda pa rin kahit may suffering. Kaya nga dyan natin makikita na talagang kahit may pagsubok, ay talagang kaya pa rin. Sabi nga, marunong magdala ng mga pagdurusan ng mundo. Marunong magdala. Di ba? Marami mga tao, siya ang dinadala ng suffering. Siya ang binibitbit ng suffering. Hindi siya ang nagbibitbit sa suffering. At saan mo dadalhin ito? Kung may suffering tayo, saan natin ipepwesto ang suffering natin? Sa ulo? Sa puso? Saan? Where is the greatest place that we can put all our burdens and trials and suffering? At the feet of Jesus. Sa paanan ng ating Panginoon, doon natin ilalagay. Kaya nga, yung inner attitude natin, talagang dapat, talagang hindi ito nagre-reflect sa mga outward circumstances natin. They knew that no matter what happened to them, alam nila na mga apostles, si Jesus Christ ay in control at kasama pa rin nila. Dito po makikita natin, the apostles, the patriarchs, even yung mga prophets ng Panginoon, they urge us to be joyful sapagkat yun po ang dapat maganap. No matter what, alam natin, bibigyan pa rin tayo ng kagalakan ng Panginoon. Amen? Kagalakan na hindi mo maintindihan bakit may saya ka pa rin kahit may problema ka. Nakakatulog ka pa rin kahit may problema ka. Sino dito ang may problema na nakatulog pa kagabi? Ha? Salamat na lang. Problema ako. Halimbawa, may problema ka na, pumangit ka pa. Bakit di ka nakakatulog Yung eye bag mo, walang kaawat-awat, kalahati na ng mukha mo, eye bag. Di ba? May mga taong, talaga kalahati ng mukha, eye bag O di ba? Yung para bang talagang sabihin natin ay talagang ang eye bag ay kalahati na ng mukha. Parang yung pisngi napunta rito. Diyan natin makikita na napakasarap humimlay sa presensya ng ating Panginoon. It's easy to get discouraged when we are suffering about the unpleasant things sa buhay nating lahat. Sapagkat marami mga tao, tinetake seriously ang lahat. Take it easy. Ang lahat ng problema ng Diyos. Amen? Ang problema natin, problema ng Panginoon. Let us learn to rejoice even in our suffering, sapagkat God can turn your sadness, your bad circumstance, your ugly circumstance, into a powerful and wonderful testimony to the world. May patotoo ka tungkol sa ginawa ng Diyos sa iyo. You have a great, sabi nga, story to tell to the world. Every time meron tayong suffering, huwag kang mag-stuck sa page na yun ng iyong buhay. Turn to another page. Another page that you rejoice, that you praise God and thank God for everything because God has something to do in your life. Kung ikaw ay may problema at suffering o difficulties o trials, kandidato ka sa milagro ng Diyos. Sino dito ang mga kandidato sa himala ng Diyos? Maghihimala ba ang Diyos sa ating lahat? Sino na dito nakaranas ng himala ng Diyos in the past? Patuloy ka pa rin makakaranas ng himala ng Panginoon. Huwag tayong titigil manampalataya sa Panginoon sapagkat God can turn your misery into a miracle. He can turn your misery into a miracle, and that's why God is the author, the writer of your story. Siya ang tagasulat ng istorya mo. Sinusulat ng Panginoon ang istorya mo, at dun sa page ng iyong after ng suffering, may miracle. After ng suffering, may blessing. Kaya nga dyan natin makikita, ang story mo ay paganda ng paganda. We will all have a beautiful ending. You will have a glorious story to tell to this generation. Our God is alive and awesome. Si Job, dun sa 19 ng Job, sa Job 19:25 to 27, meron siyang testimony to all of us, sapagkat wala nang titindi sa dinaanan ni Job. Wala nang titindi. Si Job, every time na nagpa-party ang kanyang mga anak, ang ginagawa ni Job ay nag-o-offer siya sa altar ng pagsamba, baka nagkasala ang kanyang mga anak, kaya nga inuuna niya, inihingi niya ng tawad.
Pero nung time na talagang nakita ni Satanas na si Job, talaga naman pinagpapala, ini-enjoy ni Job ang mga blessing ng Lord. Si Job, challenge niya ang Diyos. Si Satan, challenge niya ang Diyos. Kaya nga sabing ganon ni Lord kay Job, kay Satan, nakita mo ba yung anak kong tapat? My righteous servant? Ang sabi ni Satan sa God, kaya lang naman tapat yan Pinagpapala mo, subukan mong tanggalin ang lahat. Kung hindi, isusumpa ka niyan. Inalaw ng God gave Satan the permission to test Job's life. Pero, patuloy na nag-shine out ang pananampalataya ni Job. At dito isinisigaw ni Job sa 25 to 27. Basahin natin ng malakas. 25 to 27 ng Book of Job. Sabi nga sa gitna nang nawala ang kanyang ari-arian, nagkaroon siya ng sakit sa balat, nawala ang kanyang mga mahal sa buhay, ito pa rin ang isinisigaw ni Job sa buong mundo. Anong sabi ni Job? I know that my Redeemer lives and that in the end, He will stand upon the earth. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. I myself will see Him with my own eyes, I and not another, how my heart yearns within me. Ito ang sinasabi ni Job sa kanyang Panginoon. Ang sabi niya ganon, I know my Redeemer lives. Ang aking Diyos ay buhay. Ang aking Diyos ay buhay na buhay. Kaya nga, we have the greatest assurance from the patriarchs, from the prophets, from the disciples, na tayo po ay meron isang buhay na Diyos. Buhay na buhay. Kaya nga ito ay isang blessed assurance na mula sa salita ng Diyos, our God is alive. I know my Redeemer lives. Ang aking tagapagligtas ay buhay. Tagapagligtas mo ba ay buhay? Kumikilos ba ang Panginoon sa buhay nating lahat? May ginagawa na ba ang Diyos sa buhay nating lahat? Meron ba siyang talagang ipinapakita sa atin that we will see Him in the midst of the storm? Sapagkat napakahalaga po, pagdating ng mga pagsubok sa buhay natin, we will not focus on the problem, but we will focus on Jesus Christ, the finisher and the perfecter of our faith. Number 2. Ang sabi dito sa aklat ni Pedro, balikan natin ang 4. Ang sabi niya dito, okay, if you suffer, it should not be as murderer. Kung ikaw ay nagsasuffer, hindi dahil ikaw ay mamamatay tao, magnanakaw, o isang uri ng kriminal, o ikaw ay isang taong pakialamero. However, if you suffer as Christian, kung ikaw ay nagsasuffer bilang isang mananampalataya, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Huwag kang mahiya, sapagkat daladala mo ang pangalang iyan. Amen? Kung tayo po ay nagsasuffer, alam nyo may mga taong nagsasuffer, kagagawan. Di ba? May mga taong merong dinadaan ng problema, kagagawa nila yung problema Alin ang mas madali? Dumadaan ka sa problema, kagagawan mo, o dumadaan ka sa problema, sinusubukan ka lang ng Diyos? Ha? Ano ang mas madali? Kagagawan mo, o sinusubukan ka lang ng Diyos? Ano ba ang mafe-feel mo kung kagagawan mo? Ha? O syempre, matatakot ka, kagagawan mo Di ba? Dahil ikaw ang gumawa ng problema mo, may mga taong ang galing-galing, creator of their own problem. Creator. Kaya may problema, gagawa ng mga problema sa sarili nilang kagagawan Kaya nga mahirap po yan. Pero kapag po tayo ay talagang dumadaan sa suffering, na tayo po ay talagang sinusubukan ng Diyos, ano ang pangalawan dapat nating matutunan? Learn to grow even in your suffering. Dapat matutunan natin mag-grow tayo. Sa mga suffering natin, tayo po ay talagang magmamature sa suffering. Alam po ba nyo na tinetrain tayo ng Panginoon sa mga suffering natin? Don't allow the enemy to deceive you when you are suffering, sapagkat the enemy is committed to destroy you. Ang kaaway ay committed ito na wasakin ka. He wants you to become a negative person kapag mayroon kang mga suffering. He wants to destroy your perspective. He wants to destroy your dreams pag ikaw may suffering. All He wants to do is to make you miserable. But God, kapag tayo may suffering,
Gusto ng Panginoon, mag-focus lang tayo sa Kanya. Once you focus your eyes on Jesus, anong magaganap kaya? Sino po dito ang may suffering pero nakatingin ka lang sa Lord? Ha? Masarap ba na kahit may suffering ka, nakatingin ka sa Lord? Na lagi mo siyang tinitingnan sa mga event ng buhay mo? Na dyan natin makikita yung mga circumstances natin ay talagang ito'y magdadala sa atin ng kapangyarihan na maging overcomer. The Lord is in the ministry in turning your ashes into beauty. Yung mga abo ng buhay mo ay gagawin niyang magandang abo ito. Sapagkat marami mga tao living on this earth, na mga famous people on this earth, ay dumaan sa mga suffering. Iba't ibang suffering ang dinaanan nila, matitindi. Si Hudson Taylor, yung missionary sa China, nawala ng asawa, nawala ng anak. Marami silang mga dinaanan na matitinding pagsubok. Iba't ibang pagsubok. Mayroong isang lalaki sa Bible sa Judges chapter 11. Dahil sabi nga, Judges chapter 11 verses 1 to 3. Ang sabi ng kanyang mga kapatid na half-brothers niya, lumayas ka sa bahay namin at dahil wala kang mamanahin, ang iyong nanay ay patotot, ibig sabihin prostitute ang nanay mo, ikaw ay hindi kailanman magmamana ng anumang yaman ng ating ama. Kaya nga dyan natin makikita, itong lalaking ito, masakit ang dinaanan niya, si Jephthah. Si Jephthah, na kung saan tinawag na mighty warrior. Pero he became a mighty warrior not because he was trained to become a mighty warrior in blessings. He became a mighty warrior, he was trained in trials. Sinubukan siya. And then, ang sabi nga dito, nang sila yung nagsilaki, maganda ang buhay niya nung bata-bata pa, pero may persecution na siya. Siya ay tinaboy ng kanyang mga kapatid, at wala kang matatanggap na mana sa ating pamilya because you are the son of another woman. 3. So Jephthah fled from his brothers and settled in the land of Tob, where a group of adventurers gathered around him and followed him. Ito makikita nyo. Minsan yung circumstance ay nakaka-attract to ng the same kind like you. Di ba? Yung pinagdadaanan mo, nakaka-attract yan ng mga parehong minsan dinaanan mo. Na katulad nila. Ito yung mga taong, sabi nga, sinamahan siya ng mga taong tingin ng mundo ay para bang naging patapon sa mundo. 4. Sometime later, when the Ammonites made war on Israel, ito na ang sabi, the elders of Gilead went to get Jephthah from the land of Tob. 6, come, they said, be our commander so we can fight the Ammonites. Ayan na. This is my moment. You know what? Ang bawat taong dumaan sa mga maraming pagsubok, there will be moment in time ng buhay mo na ihahayag mo na you were trained in the school of adversity. That school of adversity can be the school of opportunity for you. Na kung saan makikita, magsha-shine out ang karakter mo, ang skill mo, ang talent mo sa mga panahon na ito na bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. And sabi ni Jephthah sa kanila sa verse 7, di ba kinasusuklaman niyo ako at pinalayas niyo ako sa tahanan ng ating tatay? Why do you come to me now when you are in trouble? Bakit kayo lumalapit ngayon sa akin? 9, 8. The elders of Gilead said to him, nevertheless, we are turning to you, and now come with us to fight the Ammonites, and you will be our head over all who live in Gilead. Wow! This is my moment. Dati, Chupi, alis ka dito. Hindi ka namin pwedeng tanggapin. Hindi ka magmamana. Pero ang sabi nga na, di ba pinapalayas niyo ako at tingin niyo sa akin walang kwenta? Pero ngayon, lumalapit kayo sa akin, okay na yun. Pass is pass. Ang nakalipas ay nakalipas. Ikaw na ang leader ng buong Gilead, ipagtanggol mo lang kami. Alam po ba nyo na yung mga dinaanan mong problema ay gagamitin ng Panginoon upang ikaw ay maka-strengthen ng maraming tao. Sa panahon na sila'y mahina, magiging lakas kanila. Bakit? Nanggaling ka na sa gera ng buhay eh. Alam ba niyo yung hindi kailanman nasayang ang mga pagsubok na dinaanan mo? Ang mga luhang iyong talagang inubos sa mga problema? Sapagkat the comfort that you receive from God, same comfort that you will give to others.
The strength that you receive from God, the same strength that you will give to others. That's 2 Corinthians chapter 1, 3-4 yan. Na ibig sabihin dito, hindi kailanman sasayangin ng Diyos ang problemang dinaanan mo, hindi kailanman. Hindi sasayangin ng Panginoon ang mga problemang dinaanan mo sapagkat may paggagamitan ang problema mo. Mga kapatid, sino na dito ang nagamit mo yung iyong problema to encourage others? Ha? To strengthen others. Meron po ba kayong karanasan na gano'n, yung dinaanan mo, na i-share mo na ngayon, at ngayon, powerful ang testimony mo, powerful ang counsel mo, powerful ang advice mo, kasi nanggaling ka doon. Di ba? Nanggaling ka doon eh. Kaya nga dyan natin makikita si Jephthah ay isang lalaki na talagang hinasa ng Diyos sa isang panahon ng pagsubok, na kung saan yung pagsubok na yon ay hindi niya pinayagan na maging kapital ni Satanas para siya ay igupo sa espiritu ng panglulupaypay. Ano ang sabi sa Ephesians chapter 4, 26-27? Na pwede siyang maghalit sa kanyang mga kapatid, na pwede siyang magtanim ng sama ng loob sa kanila. Na dito po makikita natin si Jephthah, ginrab niya ang opportunity na yon, nanalo siya over the enemies. Sapagkat tinignan ni Jephthah, this is my moment, this is my opportunity, my adversity will become my opportunity. Now, ano ang sabi doon sa Ephesians chapter 4, 26-27? Basahin po natin. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. May karapatan ba si Jephthah magalit? Ha? Pinalaya siya, wala siyang inheritance? Na talagang wala, sabi nga ay talagang wala, nag-umpisa sa wala si Jephthah, nakapag-gather ng mga mighty warriors. Pero ngayon makikita natin, sabi nga dito ng Panginoon, sa kanyang mga salita, pwede tayo magalit sa mga circumstances natin, sa mga events ng buhay natin, sa people. Pwede tayo magalit sa mga sitwasyon na dinadaanan natin. You can still be angry to yourself, to your parents, to mga loved ones mo na pwede kang magalit. Pero you know what? Ito isang issue sa buhay natin. Let not the sun go down in your anger and don't give the devil a foothold. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng kaaway sapagkat tandaan mo, kung meron kang pinagdaanan, all you have to do, release to God. Sino na dito handang mag-release sa God? Marami bang pasakit na dinaanan ka in the past? I-release mo sa Lord so that you can experience inner healing and deliverance. Naniniwala ako lahat ng tao kailangan ng inner healing at deliverance sapagkat all of us have been hurt in so many ways by people around us. Sino na dito, you have been hurt? Okay. And ito isang issue sa buhay ng tao, ha? The one whom you love will hurt you most. Is it true? Yung mahal mo, mas masasaktan ka. Mahal mo kasi. Kung yan, kapitbahay na wala kang pakailam dyan. Pero yung mahal mo, pwede kang masaktan. Kaya nga, marami mga magbo-boyfriend, mag-girlfriend, magpapakamatay dahil mahal niya eh. Tapos iiwan siya. Di ba? O kaya mag-asawa, pag naghihiwalay, talagang sakit na sakit dahil iiwan siya. Yan po isang issue sa buhay nating lahat. Don't give the devil a chance with your anger. Kaya nga dyan natin makikita sapagkat ang kaaway mamumuhunan yan sa buhay mo. Pupuhunanin niya ang mga hurts and pains mo, discouragement mo, depression mo, para sabihin sa'yo, stuck yourself and be miserable. Stuck mo na lang sarili mo at maging miserable ka. Huwag ka namang move forward. But you know what? We are the mighty warriors of God, and all we have to do is to move forward and tell to the enemy, you are a defeated foe. Ha? Talunan ba ang kaaway? Kaya nga, don't allow the enemy to capitalize your experiences, even the sad experiences or bad experiences. Hindi natin dapat pabayaan na maging kapital ito ng kaaway. Let us grow in the midst of our suffering. We will become mature sa mga suffering na yan. Alam niyo yung mga taong hindi bulagsa sa pera? Yan yung dumaan sa mga paghihirap na mga talagang ang baon iniinis, ang baon tinitipid, para lang talaga magkasya sa isang linggo. At pag yan nagkatrabaho na, magaling gumastos yan. Sabi na, parang hindi ako yan
Kasi sabik na sabik ako, suppression ang aking inabot, kaya ako talagang gastador. Hindi. Alam niyo yung mga taong dumaan dyan, mayroon talagang virtue na natutunan eh. Di ba? Kaya nga yung mga nahasa sa problema, you are blessed. No wasted experience, no wasted tears. Sapagkat you know how to value things in your life. Nabavalue mo ang lahat ng bagay. Kaya nga dyan natin makikita, hindi sasayangin ng Panginoon yung karanasan nating lahat. Allow your suffering to become your stepping stone to victory and success. Nahayaan mo yung mga suffering mo ay talaga maging stepping stone natin to victory and success, not a stumbling block to your life. Na hindi ka titisuran sa buhay mo. And you know what? Napakasarap mag-share ng mga dinaanan. Yung mga dinaanan mo sa buhay, paghihirap, minsan sa mga Bible study, natutuwa ako, nag-share, Pastora, alam mo, ganito mga dinaanan namin, ganito mga paghihirap namin. Alam mo, natutuwa ako kasi habang sinasabi nila, nakangiting sinasabi. Dahil nakita nila, blessed pala sila ngayon. O mga kapatid, sino dito masasabi, you have been hurt in the past, but your present, you are so blessed. Ha? In the future, you are doubly blessed. By God. Pinagpala tayo ng Panginoon. Kaya nga dyan natin makikita, the Lord has destined you to become a mighty warrior in this battle. Magiging matinding mandirigma ka ng Diyos sapagkat pinadaan ka sa pagsubok. Pinadaan ka. Now, makikita natin ano ang kailangan natin ilagay sa atin. How can we have the mighty warrior spirit? Tandaan po natin, have the victor's mind. We must have the victor's mind. Dapat meron tayong utak ng mananagumpay. We must have the victor's heart. Dapat meron tayong puso ng isang mananagumpay. We must have the victor's character. Na tayo po ay may puso, ay mayroong attitude o pag-uugali ng isang mananagumpay. And we will wear the victor's crown in the end. Amen? What do we need to become a mighty warrior in the midst of your suffering? Have the and we will receive the victor's crown. Yan ang plano ng Panginoon sa buhay nating lahat. Kaya nga ang sabi na dito sa 1 Peter chapter 4, napakaganda yung binanggit ni Pablo, ni Apostol Peter sa ating lahat. If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal or even a meddler. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Huwag kang mahiya. Dahil dala-dala mo ang pangalan ng Panginoong Jesus. Sapagkat when you became a born-again Christian, kasama yung iyong mga persecution na dadaanan mo. May mga kaibigan kang pagtatawanan ka. May mga kakilala ka na talagang ikaw ay talagang uusigin. May mga taong sasabihin sa iyo kung ano-ano. Pero tandaan nyo, pag nagsishare ka na ng Word of God, ikaw ba yan? Parang iba. Ano ba nakain mo? Nagkaganyan ka na. Na iba't iba ang pwede nilang sabihin. Naalala ko, may kapitbahay kami, asawa ng Colonel noon. Pagkadadaan ako at may dala akong Bible, sasabihin ng asawa ng Colonel, si Aling Vicky, O Sol, saan ka na naman pupunta? Magmamadre ka na naman, ano? Pero ako sabi ko, okay lang. Alam nyo, minsan may mga ganun eh. May kakilala ako dahil may sinesharean ako doon sa bahay nila. May sinabi rin sa akin naman. Ang sabi daw nung kasama nila sa bahay, uy, huwag kang makikinig dyan kay Sol, ha? Gagawin ka lang niyang born again, gagawin ka niyang protestant, yung pa ang word, gagawin ka protestant. At may mga taong dati ay kasama mo, pag biglang parang pag nakakausap ka, hihiwalay bigla at mapuputol ang usapan kasi uumpisahan mo na tungkol sa Diyos eh. Aayawan nila yan eh. Pero isang bagay lang, kapag totoong believer ka, no matter what, usigin man ang iyong pananampalataya, you will still continue sapagkat you bear that holy name. The most important, the most precious, the most beloved name that you have is the name Jesus Christ. The most hated name in the kingdom of the enemy is the name Jesus Christ. But the most glorious name in the kingdom of heaven is the name Jesus Christ. At tayo bilang mga mananampalataya, we bear that holy name. Nasa sa atin ang banal na pangalan ng Panginoon. Hindi nakakahiya na mag-suffer for being a Christian. Sapagkat sabi nga, rejoice in your persecution and grow through your persecution. Sapagkat we are bearing God's approval.
na tayo po ay inaprubahan ng Diyos sa mga ginagawa natin. Acts 5:41 to 42. Acts 5:41 to 42. Okay, ano po ang sabi dyan sa Acts 5:41 to 42? When Peter and then the disciple ay talagang sila inuusig dahil sila ay nagpalakad ng isang pilay sa beautiful gate. And then, at ang mga apostles ay pinapersecute. Ito ang sabi sa 41. Let's read together. The apostles left the Sanhedrin, rejoicing because they had been counted worthy of sufferings, disgrace for the name. Day after day in the temple courts, and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ. Meron bang nagpatigil sa kanila? Alam ba niyo, ito ay igniter sa puso nilang lahat. The more na sila'y inuusig, lalo silang tumitindi at lalo silang umaapoy sa Panginoon. Amen? Sapagkat ito ay naging pansilab sa pananampalataya nila. Sapagkat ang sabi nga, when you have been tested, tandaan natin, the Spirit of glory is in you and God rests on you. The Spirit of glory is in you and God rests in you. Ang spirito ng kaluwalhatian ay nasa sayo at ang Diyos ay nananahan sayo. Kaya nga, ang nasa kadiliman, aayawan nila ang kaliwanagan. Every time those who are in darkness, they will hate your light. Sapagkat they will be reminded of their sins through you. Mapapaalalahanan sila ng kanilang kasalanan dahil alam nila, nasa liwanag ka. Kaya nga kung tayo man ay inuusig, okay lang yun. Sino na dito nakaranas ng pag-uusig? Ha? E naalala ko si Kuya Ben, nung bagong born again siya, kami mismo ay persecutor ni Kuya Ben. Oo, totoo yun. Bakit? Ang ate ko, kami sunod-sunuran, nagpapapasok ng, alam niyo na yun, yung manyikang dinadamitan, tapos ginagala sa bawat bahay-bahay. Alam niyo na yon. Tapos kakanta ng Ave, Ave. Yung ganon. Ave Maria. Bawat bahay, dadaanan. Kasi sabi, swerte. Pag dinaanan yan. Kami naman, syempre mga bulag, talaga naman, sige, pasok. Sabi ni Ben, minsan pumasok siya, bakit nandyan yan? Ito ang sagot namin para pareho. Diyan ka, dito kami. Yan. Mayabang kami. Kasi impyerno pala pupuntahan namin. Salamat na lang sa habag at biyaya ng Diyos. Kami kinatagpo pa rin ng Diyos at kinausap at sinabing, you must be born again. Amen? Natunay na talagang tayo man ay nagiging sanhidi ng persecution ng iba. Like Paul. Si Paul, na ngayon, dating Saul, siya ay persecutor din. Pero you know what? Salamat sapagkat nagbigay ng maliwanag na patotoo sa amin si Kuya Ben at nakita namin ang kanyang heart for God. And we were challenged to embrace his faith, to embrace his walk with God. And from that day on, no regret that we follow Jesus through him. Amen? Sapagkat we must all be challenging. Na ma-challenge tayo. Never in my wildest dream that I will think that I will become a pastor. Sapagkat ako yung makulit sa Bible study. Tatanungin ko, pipigain ko, mga ganon. Kaya sabi nung isang nagba-Bible study, akala ko hindi ka mabuborn again. Kala mo lang yun. Bakit? Mahabagin ng Diyos natin eh. Diba? Bandang huli, Bible study ko na siya, baliktad na kami. O diba? Kaya nga ganon, may naunang nahuhuli at nahuhuling nauna. Yun lang yun. Pero isang pinapakita sa atin ng Panginoon, huwag tayong titigil. Nahayaan nating apuyan ng Panginoon ang pananampalataya natin. Hindi nakakahiyang ikaw ay anak ng Diyos. Mas nakakahiya na ikaw ay nagsasabing anak ng Diyos, pero hindi nakikita sa gawa. Di ba? Kaya nga, it is not a shameful fact that we are born-again Christian, but it is a shameful act to deny Christ. To deny Christ and do things that will stain the name of Jesus Christ, na madudungisan ang pangalan ng Panginoon. Our goal is always to give honor to Him, grow in your faith and in your obedience to God. And number 3, ang sabi diyan sa verse 17 to 19, for it is time for judgment to begin with the family of God. And if it begins with us, what will be the outcome be for those who do not obey the gospel of God? Sabi nga, judgment begins in the household of God.
sabi nga, ang paghahatol, paghuhukom ay mag-uumpisa sa believers. Kaya nga mga kapatid, ito yung panahon now, there will be shaking, stripping off, na talagang tatastasin, bubunutin ng Panginoon yung hindi talaga Kanya. Meron tatastasin, meron talagang, sabi nga, talagang uugain ng Panginoon. Sapagkat judgment begins in the household of God. Mga kapatid, kung meron kang desisyon na sasabihin mo, magpapakatinong Kristiyano na ako, ngayon na yon. Pakisabi mo sa katabi mo, magpakatino na tayo. Bakit? Judgment begins in the household of God. Ang paghuhukom ay darating sa tahanan ng Panginoon. Sabi nga, kung ganun, sabi dito, mas mahirap, kung mahirap masave ang righteous, lalo na yung ungodly at sinners. Mas mahirap yung mga taong wala sa Diyos na masave kaysa yung mga taong matuwid. Totoo yun. Kasi kung ang basihan ay mabubuting gawa, hindi pasado. Lalo na daw yung sinner, lalong hindi pasado. Pero pantay-pantay, for by grace you have been saved through faith, it is not your own doing, it is the gift of God. Sa biyaya tayo naliligtas. Tayong lahat ay niligtas sa biyaya ng Panginoon, sapagkat the ultimate goal ng Panginoon na tayo pong lahat ay merong buhay na walang hanggan. Learn to continue doing good, even in suffering. Na kahit tayo may suffering, magpatuloy tayong gumagawa ng mabuti, kahit tayo minsan nahihirapan. Amen? Alam nyo, may mga ugaling lalabas kapag nagsasuffer. Bumubuti o sumasama, pumapait o tumatamis. Kaya nga dyan natin makikita kapag tayo po ay nagsasuffer, lalo tayong gumawa ng mabuti. Lalo tayong magpakabuti. May mga tao, bakit may problema ako? Ano ba kahit makita mo ang pangit na ugali ko? Hindi yun. Kapag may problema ka, lalo kang nagsishine out. Lalong nakikita ang reflection of Jesus Christ in you. Ang reflection ng kabutihan, kahabagan, pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Sino po dito, pagka may problema, napakainit ng ulo, lalo na pag walang pera? Ha? Tabi-tabi dyan, ha? Wala akong pera, huwag kang harang-harang, mainit ulo ko. Ha? Yung halatang walang pera, yung katabi mo, walang pera yan, pero masaya yan. Diba? Kaya nga dyan natin makikita na napakalaga sa buhay natin ito Na napakalaga pag kahit may pinagdadaanan ka, hindi halata. Amen? Iba pag may pinagdadaanan abay, mas maayos ang itsura. Kasi ayaw niyang mahalatang may pinagdadaanan siya. Diba? Kaya nga may mga pinagdadaanan, parang bruha pag may pinagdadaanan. Galit na galit sa mundo. Kaya nga, sabi sa Philippians 4, verse 4, Rejoice in the Lord always, and I say to you, rejoice. Verse 5, Let your gentleness be evident to all, because Jesus Christ is coming so soon. Verse 6, Have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will keep your hearts and your mind in Christ Jesus. Verse 8, finally, brothers, whatever is true, whatever is lovely, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Amen? Anong kailangan natin gawin if we suffer? Think about the positive things. You are beloved by God. Let your gentleness be shown to all. Na hindi ka magkakaroon ng alalahanin sapagkat may Diyos na in control sa buhay nating lahat. Let the peace of Christ, sabi nga, which passes all understanding, will keep our hearts and our mind in Christ Jesus. Amen? Kapag dinala mo ang problema, papangit ka na, tatanda ka pa. Tingin ko, walang may gusto nun dito Di ba? Pero hayaan natin, ibigay natin sa Panginoon ang lahat-lahat. We all need God's mercy. Sandaan na po natin, kapag tayo dumadaan sa testing ng buhay, ito ay isang pahintulot ng Panginoon na para tayo mag-shine out sa mundong ito. But, if we suffer, be very sure
that you only suffer. Anong sabi sa 19? So then, 1 Peter 4:19. So then, lahat po tayong bumasa. So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to the faithful Creator and continue to do good. Amen. Kaya nga, lahat daw nagdudurusa according to God's will. Kaya nga, may mga kabataan, nag-aasawa ng maaga, tapos may problema. At born again na. Sasabihin, no, itulungan niyo ako. Kaya ang sasagot ng nanay, minsan, magdusa ka. Pero tandaan po natin, kapag tayo nag-suffer according to God's will, meron bang mga suffering according to God's will? Meron bang mga sakit na dumating sa'yo according to God's will? Like Paul, he had thorn in the flesh, and he asked God to remove the thorn in the flesh. Ano sabi ng God? My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ano sabi ni Paul? I will all the more gladly boast of my weaknesses, that the power of Christ may rest upon me. Sapagkat dun mo marakita ang kapangyarihan ng Diyos. Pero mga kapatid, remember, we have to suffer according to God's will. Sapagkat iba ang teaching sa rebuke. Iba yun. Sino yung naalala nyo na tinuruan ng Diyos sa suffering? Si Joseph. He was taught by God. Di ba? Meron siya mga dream, pero medyo umiba ang takbo ng utak ng kanyang mga kapatid. Pero through that, may paraan ng Diyos sapagkat magkakaroon pala ng famine at drought doon sa kanilang lugar sa Israel. Kaya po kailangan silang pumunta sa Egypt. Now, ang sabi ni Joseph sa Genesis 50:20, you meant it for evil, but the Lord meant it for good. Masama ang plano nyo, pero tinurn ito ng Panginoon for good. And then, sino naman ang tinuruan ng Diyos? David. Iba yung teaching sa rebuke eh. Si David ni-rebuke. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya sa Psalm 32? Nung ni-reveal ng God sa kanya ang problema ni David, anong sabi ni David sa verses 3-4 ng Psalm 32? Ang sabi ni David dito, sa Psalm 32 verses 3-4, nung siya ay nagkasala sa Diyos, ito ang rebuke ng Panginoon, tinuturo rin sa kanya. Nang sabi nga po dito ay, when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My strength was sapped as in the heat of summer. Ano ibig sabihin dito? Nasabi nga, nung hindi niya sinasabi ang kanyang kasalanan sa Diyos, nire-rebuke, talagang hindi pa siya nare-rebuke ni Nathan, na kung saan sabi niya, para bang siya ay talagang humihina ng humihina. Humihina siya. Na dito po ay pinapakita, na sabi nga dito, na kapag tayo nagsasuffer sapagkat tayo po ay nakagawa ng hindi tama, tandaan po natin, God is merciful, forgiving God. Sino na dito ang nagkamali? Pakitaas ang kamay ng mga nagkamali, ng sumemplang, yung mga nag-disobedient, yung mga talagang hindi perfect. Kasi kung perfect, uwi na eh. Di ba? Nagkamali ba tayong lahat? Sino dito ang hindi nagkamali? Pakitaas ang kamay. Lahat tayo nagkakamali, tao lang tayo eh. Pero ano sinasabi ng Bible? Kapag po tayo nagkamali at lumihis sa kalooban ng Diyos, God is a forgiving God, merciful God, loving Father to us. He can forgive you. He will embrace you with His love. He is merciful. He is gracious. He is faithful to all of us. At kung tayo man ay tinetrain ng Panginoon, nasabihin natin sa Panginoon, Lord, make me more, sabi nga, strong person, sapagkat alam ko, Panginoon, pagkatapos ng mga training ito, I will shine out like gold. Na tayo po patuloy na tuturo ng Panginoon. Sabi nga sa 1 Peter 5, verse 4, na dito po ay pinapakita sa atin, na ano nga ba ang blessing ng suffering nating lahat? 1 Peter chapter 5, verse 4, okay. Let's read together.
And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. We will receive the crown of glory. 10. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Wow! Pakisabi mo sa katabi mo, gagraduate din tayo. Gagraduate din tayo. Kaya nga, the God of all grace, tinawag tayo for eternal glory. Tapos natin mag-suffer for a little while, tayo ay panunumbalikin ng Panginoon na may panibagong lakas, katatagan, at talagang tayo ay magiging stable sa mundong ito. Kaya nga kung meron man suffering, it is just for a little while. Na kung saan na makikita natin na tayong lahat ay tinuturuan ng Panginoon. During this season, many times you cannot understand everything. But you don't need to understand everything. All you have to do is just to flow with God and tell God, you are the God of grace. Let the grace of God be upon me. Kaya nga every time you feel weak, shout, grace. Diba? Every time you feel weak, what will we shout? Grace, Lord. Biyaya mula sa Panginoon, sapagkat as we commit ourselves to our faithful Creator, He will continue to strengthen us. And no doubt, you will continue to do good even in your suffering. Sapagkat in your suffering, the Lord will be glorified. Amen? The Lord will be glorified even in the midst of our suffering. Sapagkat many times when you follow Jesus, merong mga talagang dadaanan kang suffering, it's not that easy. Especially kapag sinunod mo ang Panginoon na gusto mong maluwalhati ang God. But you know what? Kahit na dumaan tayo sa mga bagay na yan, knowing the Word of God that He had promised us, He will give us the crown, and the Lord will make us a strong person, victorious person, blessed person, sapagkat in the midst of your suffering, you can still afford to rejoice and tell to your God is a good God. Amen? Is God good? Is God good?